Simula pagkabata, kilala siya sa pagiging malakas. Sa edad na 15, wala siyang katapat sa lugar nila. Gutom na ako. Isang araw bumalik siya sa lugar nila ng punong-puno ng sugat at wala nang naaalala. Tulong, may bumagsak. Isang mabait na gobernador ang kumupkup sa kanya at binigyan siya ng trabaho. Song Daewon, magpahinga ka naman. Nagsisimula pa lang ako sa pagtratrabaho. Sa ganyang bilis mo, mauubusan na tayo ng puno. Kahit na nawala ang memorya ni Song Daewon, ang kanyang buhay sa gobernador ay naging maganda. Tignan natin kung mauubos ko ang mga puno. Lumipas ang ilang taon, namatay na ang gobernador. At ang pamilya nito ay lumipat sa ibang lugar. Papalitan ko ng kabutihan ang pag-aalaga mo sa akin at magtratrabaho ako ng mabuti. Lumipas ang ilang taon at si Song Daewon ay 25 years old na. At naisip niya na parang may kulang sa kanya. Wala pa siyang asawa. Wala talagang babae na pwedeng makapareho sa kagwapuhan ko dito. Okay, buo na ang pasya ko. Pupunta ako sa ibang lugar para makahanap ng mapapangasawa ko. At habang siya ay papunta sa lugar na napagdesisyonan niya, ay biglang may babae na sumulpot sa harapan niya. At naisip niya na parang kapareho niya rin ito. Punong-puno ng sugat. Noong una na siya ay dumating sa lugar na ito. Pagkakita ng mga mamamayan sa babae na may sukbit na espada at mukhang tagamurim pa ito, ay natakot sila at nabahala nang biglang sumigaw si Song Daewon, "Pakasalan mo ako at maging asawa ko." Na love at first sight si Song Daewon sa dalaga. Nagkatinginan sila at sinabi ng dalaga, "Ayaw ko." Ang dalagang si Baek Jinjin ay nagpasyang manatili na lang sa baryo. At ipinipilit pa rin ni Song Daewon na maging asawa niya ang dalaga. "Maging asawa ko, ayaw. Maging asawa ko, ayaw. Sige na, maging asawa kita. Sige na, kung magiging asawa kita, magiging masaya ako sa buhay. Ayaw ko, umalis ka na." Ang dalagang si Baek Jinjin ay hindi pa rin nagpadala sa lahat ng pagsuyo kahit maging 10 times o 30 times pa ito. Parang nasisiraan na ng bait si Song Daewon. Sa huli, tumulong na ang mga kababaihan na kumbinsihin si Baek Jinjin. Sabi ng 4 na babae, "Sa tingin namin na sincere naman siya at wala namang babaeng nagkakagusto sa kanya na taga rito. Pwede mo nang pagtiyagaan." Tatanda na lang talaga akong taga chop-chop ng kahoy. Basura talaga ako, 120 times. Anong ginagawa mo dito? Baek Jinjin, 120 times na. Kung magpropose ka pa ngayon, ano na gagawin mo? Sige na, maging asawa kita. Sa wakas, nagpakasal din sila. At lahat ng savings nila ay ipinatayo nila ng inn. Lumipas ang ilang panahon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan.